Sir, saan mo nakuha itong sakit na ito? Siguro po dito sa Saudi Arabia na kasi matagal Mhm. matagal naman na ginagawa na yung nagpa-part-time Ano po bang part-time mo ang sa trabaho? massage po. So, sa pagmamasahe mo, hindi maiwasan nagkakaroon ka ng sexual intercourse? Karamihan po doon. Karamihan. Hindi ka ba gumagamit ng protection? Gumagamit minsan pero pag nauubusan na yung protection, Hindi na nagagamit. hindi na gumagamit, tuloy-tuloy pa rin. Gaano ba karami po kung inyong mga marapatin ang nakakatalik ninyo? Minsan sa isang araw pag yung every week akong yung 1 week, lumalabas ako ng 4 times sa 4 days ng 1 week. Siguro 5 kada isang araw, ganun. 5 isang araw? Opo. Grabe, sir. Isang magandang araw sa lahat mga kababayan, mga ka-OFW. Samahan niyo ako, panoorin natin ang kuha o interview ni Kabong Concha sa isang kababayan nating OFW na nagtatrabaho bilang waiter sa bansang Saudi Arabia, kung saan ito ay nagkaroon ng sakit na HIV virus at ito ay nakuha niya sa kanyang pagtatrabaho bilang part-timer sa massage. So sana ito maging isang aral sa mga kababayan natin, mga ka-OFW natin, at pati mga kababayan natin sa Pilipinas. Mag-ingat kayo para sa ganon di matulad kay kabayan, lalong-lalo na dumadarami na ang nababalitaan na nagkakaroon ng katulad ng sakit na ito. Pero bago natin umpisahan, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Here we go. Roll up. Bali, mag 6 years this year, sir. 6 years ka kaya Opo. nahapon. Sir, saan mo nakuha itong sakit na ito? Siguro po dito sa Saudi Arabia na kasi matagal matagal naman na ginagawa na yung nagpa-part-time Ano po bang part-time mo ang sa trabaho? massage po. So, sa pagmamasahe mo, hindi maiwasan nagkakaroon ka ng sexual intercourse? Karamihan po doon. Karamihan. Hindi ka ba gumagamit ng protection? Gumagamit minsan pero pag nauubusan na yung protection, Hindi na nagagamit. hindi na gumagamit, tuloy-tuloy pa rin. Gaano ba karami po kung inyong mga marapatin ang nakakatalik ninyo? Minsan sa isang araw pag yung every week akong yung 1 week, lumalabas ako ng 4 times sa 4 days ng 1 week. Siguro 5 kada isang araw, ganun. 5 isang araw? Opo. Grabe, sir. Na 5 isang araw, tapos kung walang protection yun, talagang hindi mo maiwasan nga na Opo. magkasakit ka talaga. Puro Arabo ba yon? Arabo po lahat po. Wala naman ikaw na Pilipino. Wala po ko Pilipino, puro Arabo yun. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Malaking pagsisisi kasi especially sa mother ko kasi mother ko na lang Inaasahan mo yung ano. at yung yung sakit na yan andyan na, hindi matatanggal at walang lunas yan. Oo nga, sir. Tanggap mo na ba yung nangyari sa iyo? Tanggap ko po basta makauwi lang ako ng Pilipinas, magkasama na yung pamilya kahit sa konting panahon. Kaya, Alam mo may patutunguhan yung sakit mo na yan, ano? opo, Ready ka ba? ready na po. Kaya nagpaano na lang ako kung ano man pagkakasala ko sa Diyos, sana patawarin niya ako kasi araw-araw, gabi-gabi kong pinagsisisihan. Walang time na hindi ko dinadasal na bakit ko nagawa to. Ilang taon na po kayo? 28 po. Bata pa, 28 pa lang. Opo. Ilang taon mo ginawa yung mga ganyan? Siguro sa 6 years, pag 6 years ko na stay dito sa Saudi Arabia, sa 3 years po. Kasi nagyaya yung mga barkada na mag part-time ka ganito, kaya nag-part-time ako. Mag-iingat ka, sir. Ingatan mo yung sarili mo. Opo, sir. Meron ka bang nais na ipahatid sa ating mga kababayan? Lalo na sa mga member ng third party, ng third sex po? Ang tanging ko na lang masasabi, yung pag-doble ingat sila na kapag walang protection, at kahit may protection naman, especially doon sa protection, kung walang protection na, wag na kayong magpapaano kapag walang protection talaga. Kasi dito talaga na lumalaganap yung Magsilbing aral sana sa iba to, sa mga kababayan natin, lalo na po sa inyo, mga kababayan po natin, ayan po siya. Hindi po natin
siya po yan. Hindi lang natin na sasabihin kung taga saan siya at kung ano po ang trabaho mo, waiter, no? Opo. Waiter. Waiter trabaho niya. Siya po ay isang gay. So yan mga kababayan, mga ka-OFW, sana ito ay maging isang aral sa lahat ng mga kababayan nating OFW sa mampanig ng mundo. At yung nga yung isang kababayan natin ay bata pa, 28 years old. At yun nga, nung natanong sa kanya kung saan niya nakuha yung sakit na yan, ay nasabi niya yung pag-i-stay niya siguro within 6 years sa bansang Saudi Arabia. So, doon nga dahil nga na rumarakit siya, nagpa-part-time sa isang massage. Tapos, ang matindi pa dito, nung tinanong siya kung nakakailan na customer sa isang araw, ay nasabi niya, mga 5. So, ito, nagulat nga si Kabong Concha, di ba? Kahit sino, dahil ang dami, sobra. Kaya, yan na yung balik sa kanya dahil sa kanyang part-time na sabi niya ay niyaya rin siya ng mga kaibigan niya na which is doon na yung way doon na niya nakuha yung sakit niya na yun. So, napakahirap, batang-bata pa siya. At pagkakaalam ko dito sa Middle East, hindi ko lang alam lahat pa-comment below. Kasi dito sa bansang Kuwait, bawal ang part-time kung wala yung approval ng iyong current employer. Pati sa Saudi, ang alam ko, bawal din kasi nag-work din ako ng Saudi for almost 5 years, naka-2 employer din ako. Mahigpit dyan din talaga. So, sana nga lang, itong sa mga nakapapanood nito, mga kababayan natin, na sana ay magsilbing aral ito para sa inyo. Dahil itong sakit na to ay wala pang lunas. Na kapag ikaw ay nahawaan, sigurado magbibilang ka na ng iyong araw, buwan o taon. So, napakarami na mayroon mga nababalitaan natin na kababayan natin talaga na nagkakaroon ng sakit na ito. At particularly dito sa Middle East, lalong yung experience ko na talagang yearly yung medical mo dito. Kapag nakita na mayroong kang ganyang sakit on the spot, talagang papapawin ka talaga. So, again, mga kababayan, sana ito ay isang aral sa inyo, sa atin lahat, mag-ingat. At panoorin din natin to. Ang government, nagpo-provide sila ng libreng HIV testing kits, libreng PrEP, libreng condoms and lubes, at saka libreng gamot, yung which ARV. they can all access through your clinics. Yes. Okay. Nagkaroon ako ng patient, galing siya sa Oman, dineport siya dito, repatriated siya kasi may HIV siya. Pati sa Saudi. Nagkaroon ako ng pasyente naman doon, inuwi siya sa Pilipinas. Pag uwi niya sa Pilipinas, naka-posas. So pag nalaman na may HIV ka, deport ka sa mga Middle Eastern countries. So, ayan nga mga kababayan, mga ka-OFW, sana ito yung isang aral sa mga kapwa nating OFW o kahit hindi OFW. Dahil yung ganitong klaseng sakit ay talagang hanggang ngayon ay wala pa rin lunas. So, balikan natin, yung isang kababayan nga natin ay napakabata pa. At sabi nga ni Kabong Concha, nung tinanong niya, is 28 years old, nakabata pa. Tapos, tinanong niya kung saan possible nakuha yung sakit, ay sabi naman ng kabayan natin, sa pag-stay niya ng 6 years sa bansang Saudi Arabia, ay malamang ay doon niya nakuha yung sakit dahil sa kanyang part-time job bilang isang massage. Okay, ito pang matindi, di ba? Nung tinanong siya kung ilang customer siya sa isang araw, 5 persons per day. So, nagulat din si Kabong Concha, di ba? Matindi. 5. Talagang tapos di mo naman kilala yung mga taong na sabi nga nagkakaroon ng sexual intercourse. So, doon na niya siguro nakuha yung kanyang sakit na yon na hanggang ngayon ay wala pa rin lunas. Yun nga sabi nga ni Kabayan na pinagsisisihan niya ng kanyang
sa kanyang nagawa. Araw-araw niyang pinagsisisihan. At yung nga sabi nga niya, handa na rin siya kasi nga ando na daw yung sakit, pero sana ito ay tulad nga ng sabi ko, sabi din ni Kabong Concha na sana ito ay maging isang aral sa mga kapwa nating OFW, kahit hindi namang OFW, mga kababayan natin sa Pilipinas, na mag-ingat lagi. Pero dito sa Middle East, sa totoo lang, yung part-time is pagkakalam ko ay bawal, di ba? Pa-comment below. So talagang illegal yan na trabaho. So patago yan na ginagawa, pero marami pa rin gumagawa niyan. So siguro dahil sa gustong kumita pa ng malaki, pangailangan ng pinansyal na bagay, talagang kahit bawal talagang ginagawa ng mga iba nating kababayan. So sana itong nangyari kay kababayan at sa kapanood nito ay sana ito ay maging isang aral sa mga kapwa nating OFW na sana mag-ingat kayo lagi. Kayo ang pumili yan, di ba? Pero sana pumunta lang tayo dito para magtrabaho, pero siguro, tulad na sabi ko, dahil sa kagipitan ng pera, pinansyal na bagay, kaya nagagawa nila ito kahit mali. So again, mga kababayan, mga OFW, sana ito ay maging isang aral sa atin lahat, sa mga kapwa nating OFW, at ingat kayo lagi, mga kababayan ko, sa mampanig ng mundo. Have a nice and great day to all of you. Again, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Kung nagustuhan mo ang channel na to at narating mo sa dulo ang video na to, ay sana again patulong naman pa-like, share, and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos at kita-kits sa masunod kong mga videos. Have a nice and great day to all of you.